Gandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Mask Ogag. Pag-usapan natin yung hapon, ito pong tungkol dito sa tinatawag nating kautusan ng Supreme Court na talagang isoli, no? Ipinapasoli po sa Philippine government. Ito pong tinatawag nating yun na nga. Tinatawag po nating 60 billion pesos na kinuha ng National Treasury sa pamamagitan po ng DOF dito po sa PhilHealth. Pinasusoli po yan dahil po sa kautusan na to ng ang sakit sa lalamunan nitong boses na to. Okay, ayon po sa Supreme Court, kinakailangan pong isoli ng National Treasury itong kinuhang pera, 60 billion, dito po sa tinatawag nating PhilHealth. Kaya po, ayon po sa Supreme Court, ang pagkuha daw po ng PhilHealth na nakabatay po dito sa tinatawag nating kautusan nitong Department of Finance ay illegal, no? Illegal daw po ito, kaya po kinakailangan nilang magsoli ng salapi. Iyan. Malinaw na malinaw po mga kapatid na ang pagsosoli po ng salapi na to ay dahil po sa natuklasang illegal ang pagkuha ng savings o ng excess fund na tinatawag dito po sa PhilHealth. Malamang po, excuse me po, malamang po yan ay ganyan din po ang gawin dito sa PDIC at sa iba pa pong mga kinuhang pondo mula po sa iba't ibang departamento. Kaya nga po, pag-uusapan din po natin, no? Yan, ano pong implikasyon nito kung sakali po dahil ito po ay diniklarang illegal, ay dapat pong may mga maparusahan na tao, no, dito po sa mga illegal na gawain na to. At dito po madidiin, wala pong iba kundi itong si Ralph Recto, ang dating Department of Finance Secretary na ngayon po kasalukuyan ay secretary po o executive secretary ni BBM. Pesteng ahem. Excuse me po. Ayon po dito sa dating justice ng Supreme Court na sino na nga ba to? Ito pong si Antonio Carpio, Justice Carpio, ay maaring maharap, no, sa mabigat po itong kinakaharap ni Ralph Recto dahil pwede po siyang masampahan ng kasong plunder at malversation, technical malversation, no? Dahil po to sa ginawa niya. Ito po ay illegal. Ano po ba pagkakaiba, no? Pag plunder po kasi 50 million po mahigit. Ito po, hindi lang po 50 million, no? 60 billion po. Iba pa po yung sa PDIC na nagkakahalaga po ng 107 billion naman dito po sa PDIC. Kaya ito po ay maaring humarap po sa kasong plunder dahil nagdeklara po ang Supreme Court na ito po ay illegal. Therefore, kung illegal po ito ay kinakailangan pong humarap nito po ni Executive Secretary Recto. Ang problema lang po natin, sino ang magsasampa ng reklamo kay Recto? Kaya nga po, yung mga napakahuhusay po magsampa ng reklamo dito po kay VP Sara Duterte, ay dito po kayo inaasahan dahil ito po ay talagang may paglabag na po sa batas, no? Yung pong kay VP Sara ay haka-haka lamang. Haka-haka lamang nito mga dilawan at mga kakamping
at mga Makabayan Black, ito pong kanilang gustong isampang reklamo na naman dito po sa impeachment court kay VP Sara. Pero dito po kay Ralph Recto ay napakalinaw na po nito, no? Malinaw po na ito ay technical malversation at pagmalupit pa po, maaari pa po itong mangyari na plunder po ang pwedeng ikaso dito kay Ralph Recto dahil po dito sa kanyang kautosan. Yung DOF, Department of Finance Circular na kinukuha po, no? Yung mga budget ayon po sa Supreme Court, ito ay rider lamang. Rider lang po dahil ipinasok lang to ni Recto dito po sa General Appropriations Act o General Appropriations na budget ng 2025. Kaya po ito po ay hindi raw maaari, no, dahil ang ang pangunahing batas daw po dito po sa 2025 GAA ay pagbabudget po ng Pilipinas. Pero ang ginawa po ni Recto, siningitan ng probisyon na maaaring kunin ng pamahalaan. Ito pong mga tinatawag nating sobra-sobrang pera. Ang problema, sino po ang nagdeklara na ito po ay sobra, samantalang ang PhilHealth po ay kailangan po. Kinakapos pa nga po, hindi pa nga po makapagbayad ditong PhilHealth dito po sa mga pagkakautang sa mga ospital. Paano po mangyayari na may sobrang pera? Kaya kinakailangan po itong si Ralph Recto, kung totoo ka dyan sa sinasabi mo, Justice Carpio, pangatawanan mo, no? Ikaw ang manguna. Pwede nyo naman sampahan ng reklamong plunder or technical malversation itong si Ralph Recto para hindi na po maulit na yung mga tao po sa pamahalaan, yung mga sekretary po ng susunod na Pangulo ay mamihasa, no, na kumuha ng pera. Biruin nyo po yung PDIC na yan, no, tsaka yung PhilHealth, matindi po naging epekto niyan dahil lalo po nagkabaon-baon ng utang itong PhilHealth. Alam naman po natin na kulang pa po ang budget para po sa ating pong mga kababayan na mayroon pong mga sakit. Tapos kukunan pa ng ating gobyerno. Ito po ang problema dyan. Paano nyo po isusuli ngayon yung pera na yan kung yan po ay naubos na? Ang balita po natin, o sa pagkakaalam po natin, ito pong budget na to ng PhilHealth ay nagastos na po, no? Na i-convert na po to para gastusin dito po sa walang kamatayang pagpapahirap dito po sa flood control project. Yan lang po ang ating pag-uusapan. Hanggang sa muli, ito po si Mask o Gag. Hanggang sa muli po natin pagkikita-kita. Magkita-kita tayo sa mata.